Talaga sunod-sunod ang luto ah. Pero ulit bukas. Ay talaga. Oo, sir. Mamalikin na ulit bukas. Ma'am, thank you. Thank you po. Babay na. Ayun. Salamat po. Yung ating pong minarinated na beef. Simpleng pork menudo. Chicken apretada. Beef embutido. Hanguin na po natin itong ating beef caldereta. Magandang araw po ulit sa inyo mga kabayan o magandang gabi po dito sa atin sa Pilipinas. So, prepare po ulit tayo ng 4 na putahe. May order po ulit tayo galing kay Sir Charlie Yusef Di Maano ng San Carlos Homes, Lipa City. Ayan, tayo po ay napagkatiwalaan niya magluto ng 4 na putahe. So, maraming salamat at shout out po sa inyo Sir Charlie Yusef Di Maano. So, mayroon po siyang paluto na 3 kilong chicken apretada. Yan, magluluto po tayo ng 3 kilong chicken apretada. Tapos ay 2 kilong menudo, 2 kilong beef caldereta at gagawa rin po tayo ng beef embutido. So ang gagamitin naman po natin ngayon ay beef sa ating embutido. Ito pong ating pang embutido ay pinagiling ko na kanina. Pinilagyan ko po ng sibuyas, bawang, carrots at bell pepper. So imamarinated na po natin to at gagawin na natin yung ating pang-embutido at bukas po ay maaga-aga uli ang ating delivery time. Para pati po malasa na rin yung ating mga pagkain. So, umpisahan na po natin mag-marinate. Unahin natin itong 3. Pare-pareho po yung may soy sauce, so may toyo. So maglagay na po tayo ng toyo, pagsabay-sabay na natin. Alalay lang po tayo sa paglalagay ng at ito ay mahirap bawasan, ay madali naman po magdagdag. Tapos pare-pareho din po yung may paminta. Yan. At pare-pareho din po nating lalagyan ng pineapple juice. Ito po magiging parang tenderizer at saka pampalasa din. Masarap po itong pineapple juice kaya lagi po tayong gumagamit nito. Tapos dito po sa ating pang-beef caldereta, maglagay lang po tayo ng Worcestershire sauce, Leia and Perrins para mabilis bigkasin. Hirap bigkasin. Tapos naglagay din po tayo dyan ng pickles sa ating pangkaldereta. So unahin po natin haluin itong baka. At ito po ay ma-marinated na natin ng magdamag. Lalagay natin po sa rep. Ayan. Tapos pwede natin isunod yung manok at saka ito kasi pagka
nahalo na po natin sa baboy, hindi natin siya pwedeng ihalo sa baka dahil baka po may bisita siya na hindi kumakain ng baboy. Dito pong manok ay papalit muna tayo ng gloves at baka ang kakain po niyan ay hindi kumakain ng baboy. Palitan lang po natin ang ating gloves at hahaluin natin yung ating manok. At kaya po lasa ko kaya beef embutido yung order ni Sir Ray. Ang kakain po niyan ay hindi kumakain ng pork. So ginagalang po natin yung mga paniniwala ng ating mga kababayan. Haluin lang po natin itong manok. Ayan, okay na. Pwede na po nating i-repeat itong tatlo tapos yung titimplahan na lang natin yung ating embutido. So yan, titimplahan po natin yung ating beef embutido. Hindi po tayo maglalagay ng hotdog dito at saka mga chorizo sa ating kaldereta. At baka po ang kakain nito ay hindi po kumakain ng pork. Maglagay po tayo ng pasas. Timpla po tayo ng paminta. May po tayong toyo. Lagay po tayo ng pickles. Isa po ito sa nagpapasarap sa ating embutido. Pickles. Lagyan po natin ng keso. Tapos maglagay din po tayo ng itlog. Lalagay po tayo ng kunting harina. Tapos maglalagay din po tayo ng ketchup. Tapos maglagay din po tayo ng brown sugar. Konting brown sugar. So yan, haluin lang po natin ang ating beef embutido. Giniling na baka naman po ang ginamit natin ngayon. At baka si Sir ay may bisita siya na hindi kumakain ng ng baboy. Ayan, okay na po ang ating pang-embutido. Babalutin na lang po natin yan at atin din yung i-steam. So yan, balutin po natin yung embutido. Meron na po akong hinanda dito mga dahon. Sinalab ko na po ito kanina. Yan, naglagay lang po tayo ng margarine para hindi kakapit sa dahon. Tapos magtakal na tayo nitong ating beef embutido mixture. Hindi po tayo maglalagay ng hotdog, mga kabayan, at katulad nga po na sinabi ko kanina ay baka hindi po nakain ng pork ang ang bisita ni Sir. Kaya lang po, plain lang po ito nalagay natin.
ano tayong isa. Ulit-ulit lang po. Yan, ganun lang po. Paulit-ulit lang. Lagay ng margarine, tapos ay giniling, tapos bilot. So yan, natapos na po nating balutin. Yun lang pong itrim. Putulin po natin yung magkabilang dulo na mahaba para po magandang tingnan. Yung maliit, patikiman. Salang na po natin dito sa ating steamer. Handle with care. Tapos takluban po natin ang dahon para mabango ang ating embutido. Takip. So yan, steamin po natin yan sa loob ng 1.5 oras at balikan po natin mamaya. Yan, pagkatapos po ng 1.5 oras, binalikan natin, buksan natin. Mainit. Kailangan natin ng tong. So yan, luto na po ito. Ang gaganda ng ating embutido. Tatanggalin na po natin ang dahon para makasingaw. Alright. So papalamigin na lang po natin to at bukas ay piprito na lang natin. So, bukas na po natin ulit tutuloy yung ating mga luto sa ating mga orders. Magandang umaga po mga kabayan at ituloy na natin ang pagluluto ng ating 4 na putahe. So nag-init na ako dito ng kawali at magigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Sasalang na po tayo dito ng kaldereta. Beef kaldereta. So hindi muna po tayo gagamit dito ng chorizo. Para masigurado nating walang halo na karneng baboy yung ating baka. Kaya po tayo ng mantika at kaunting margarine. Bawang. Sibuyas. Tapos maglagay na po tayo ng tomato sauce. Yung ating pong minarinated na beef. Yan, hindi po muna tayo gumamit ng chorizo sa ito. Ang bisita yata ni
Sir Sir Charlie ay mga parang mga Muslim yata. Yan, takluban lang po natin yan. Hinaan natin na konti ang apoy. Dito naman po tayo sa kabila. Salang tayo dito ng menudo. Lagay na rin po tayo ng mantika. Konting margarine. Lagyan na po tayo ng bawang. Atin po muna luluto-lutuin ng bawang hanggang sa bumango. Tapos maglagay na po tayo ng sibuyas. Yan, gagamit po tayo dito sa menudo ng chorizo. Lagay po tayo ng chorizo. Tapos maglagay po tayo ng tomato sauce. At ilagay po natin yung ating minarinated na pang menudo. Haluin lang po natin. Hinaan natin po ang apoy at atin yung tatakluban. Takpan po natin. Haluin po natin. Baka masunog ang ilalim, makanos. Yan. Gamit po tayo ng dalawang magkaibang sandok. Yan. Kusa po itong nagsasabaw, kaya hindi na natin ito sasabawan. Papera na lang, talagang matigas yung karne. Kailangan nating magbanto ng tubig. Sampu ulit natin. Malambot na. Pwede na po tayo maglagay dito ng lagay na po tayo ng atay. Yan. Yung atay po ng baboy ay hinugasan natin ito sa suka para mabawasan ng lansa. Tapos pwede na rin po tayo maglagay dyan ng bell pepper, patatas, and carrots. Haluin lang po muna natin at atin ulit tatakpan. Yan, hanggang lumambot yung patatas at carrots. Balik tayo dito sa ating baka. Yan, konting oras pa po itong ating baka. Medyo maganit-ganit pa. Nagat-ul pa, nagat-ul. Takpan po ulit natin. Ayan nating lumambot pa. Ang bango. Ang bango ng ating menudo. Lagay na po tayo dyan ng hotdog.
Tapos maglagay din po tayo ng konting ketchup. Optional lang po ito. Haluin lang po natin. Bango. Amoy pistahan. Amoy pistahan na naman mga kabayan. Inaan po natin ang apoy at iinin na lang natin yan at okay na yung ating menudo. Patitikman natin pagkain kay Bochog Charap. Okay na po ito, hindi na natin iigahin. Papatikman na lang natin kay Bochog Charap. Chok, pasuyo nga ako. Please. Talagang quality. Yung quality. Sarap. Iyo. Patayin na natin. Hindi na po natin masyadong iigahin. At pagka po yan nilalamig ay naiiga pa sauce. Hanguin na po natin yung ating menudo. Lagay natin dito sa tray. So yan naman mga kabayan ang ating simpleng pork menudo. Yan, buksan po natin itong ating kaldereta. Malambot na. Pangit naman po yung nadudurog. Okay na yan. Lalagay na natin ang patatas, carrots, saka bell pepper. O, tatakpan po uli natin. Hindi po tayo dyan maglalagay ng liver spread. Salang naman po tayo dito mga kabayan ng ating apritadang manok. Chicken apritada. Ayan, maglagay po tayo ng konting mantika. Saka po konting mantikilya or margarine. Mag-isa po tayo ng bawang. Tapos sunod po natin yan, sibuyas. Maglagay din po tayo ng tomato sauce. Haluin lang po natin. At ilalagay po natin dyan yung ating minarinated na manok.
Haluin lang po natin at atin ito tatakluban. Inaan po natin ng konti ang apoy, tapos takip. Buksan po natin yung ating kaldereta. Yan. Lagay po tayo ng olives. Green olives. Maglagay din po tayo ng keso. Tapos maglagay din po tayo ng hot sauce. Konting hot sauce. Haluin lang po natin. Bango na yung ating kaldereta. Yan, inin lang po natin yan. Hintayin natin maiga-iga ng konti, pero hindi po natin masyadong iigahin at gawayan ay pag lumalamig ay wawalan pa ng sauce. Bago po natin hanguin ay ating patitikman kay Bochog Charap. This. Sarap. Ayos na. Talaga. Quality, quality. Pwedeng sharing. Okay na. Yan, nahanguin na po natin to at pasado na sa panlasa ng ating taga-team na si Bochog Charap. Yan, puntahan nyo kanyang channel kung gusto nyo makakilala si Bochog Charap. Yan, hanguin na po natin itong ating beef caldereta. Yan, ito na po mga kabayan yung ating beef caldereta. Buksan po natin itong manok, kaya ito po ay madaling maluto. Kaya lalagyan na natin ito ng gulay at pangit po yan pagka nadudurog. Lagay po tayo din ng patatas, carrots, and bell pepper. Takpan po uli natin yan. Hintayin po natin lumambot yung patatas, carrots. Buksan po uli natin. Bango. Ating chicken. Yo, malambot ng patatas. Maglalagay po tayo ng gisantes. Green peas. Haluin lang po natin. At pakukuluin lang po natin ng konting oras pa to. Tapos patitikman natin kay Bochog Charap at lasa ko'y katalo na yan. Hindi na po natin tatakpan para hindi na overcook yung gulay. So yan, okay na ang ating chicken apretada. Hanguin na po natin. At pasado na sa panlasa ni Bochog Charap.
Napakadali po lang yan lutuin. Chicken apretada. Ayan mga kabayan, nandito na ho yung ating chicken apretada. Init po tayo dito ng mantika. Kailangan bago ang mantika at pagpiprito po tayo ng ating beef embutido. Ayan. Para siguradong wala siyang lasang karne ng baboy. Prito na po natin yung ating pinrepare na embutido. Kakaiba naman po ang ating embutido ngayon. Beef embutido. Unang salang. Saglit lang naman po natin ito ipiprito. At ito naman po ay luto na. Iprito lang natin para mas masarap. Alright. Yan na po ang ating beef embutido. So yan mga kabayan, naluto na natin yung 4 na putahe na paluto po ni Sir Charlie Yusef ng Dimaano ng San Carlos Homes, Lipa City. Maraming salamat sa inyo sir at salamat po sa tiwala sa ating luto. Nandito po yung kanyang paluto na embutido, chicken apretada, beef caldereta at pork menudo. So yun, maraming po ulit salamat Sir Charlie Yusef Dimaano ng San Carlos Homes. So, at maraming salamat din po mga kabayan sa patuloy na pagtangkilik sa ating mga video. Sa mga gusto po magpaluto, ay i-message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Nilalagay po namin ang aming Facebook page at i-message nyo lang po kami doon. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Hanggang sa muli mga kabayan. Sir, camera lang natin ha, para makita. Talaga dito. Kuya, ulit dito ha, ulit. Yeah, thank you kay Sir. Sir Charles Yusef. Thank you sir sa tiwala sa ating luto. Alin din ang Ano ba? may baboy.
Merong gawa na. Ano po, minuto. Ano? Lahat po ay wala nang ano, ito lang pong form. Okay po. Pati ano, wala po yung lahat na sound na po, kahit na ano, pure beef po yan, pure beef. Thank you, sir. Ano nga ako kasi, sir? Blessing. Blessing po. Thank you, sir. Mga blessing. Salamat pa. Thank you. Thank you po. Babay na. Ayun. Salamat po.